Ayan, welcome back po muli sa aking YouTube channel at sa mga bago lang po sa aking channel, huwag niyo nga pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below. Hit niyo na rin po yung notification bell para po updated kayo every time po na may bago tayong upload. And syempre guys, don't skip ads. Ayan. So guys, ayan, for today's video, nandito na po tayo sa Part 7 po ng ginagawang bahay ni Mister. Ayan. So, dito na po sila ngayon sa pathway. Ayan, kung saan gumagamit nga po sila ngayon ng mixer. Ayan, munti ko nang sabihin guys, hand mixer. So, yung mixer po ay ginagamit po nila para po mapabilis yung paghahalo po ng semento. At kasi nga po ay medyo maluwang guys yung kanilang isisemento or yung ifo-flooring. Dahil nga po ito po ay pathway. So, medyo maluwang po yung kailangang sementohin natin guys. So, hanggang kabilang gate po yan para in case po na papasok ang sasakyan sa kabila po lalabas. Ayan. So, dito nga guys, sa bidyong ito, gaya ng sinabi ko sa mga last videos, ay puro putol-putol po. So, hindi po ito yung actual na araw ng paggawa. Ngayon lang po ako nakapag-actual sa kanila na kasalukuyan na sila ay gumagawa. Madalas po ay update lang po yung aking nabibidyo. So, yan po ay bali first day po nila yung part po na yan kung saan ay naghahalo po sila at bawat bumabagsak nga po sa halo ay kanila na lang pinapala kasi po hindi nila nilagay yung mixer um, sa gitna ng mismong tinatambakan nila. Ayan. So, bali po, medyo marami yung taong kinuha ni Mister kasi po ay mahirap magbuhat ng mga buhangin at mahirap din po magbuhat ng semento at ilalagay pa po isa-isa sa mixer para po mahalo at syempre bubuhusan din po ng tubig. Ayan. So, ganyan po yung sitwasyon sa paggamit ng mixer. Medyo mahirap po yung paglalagay pero pagka nailagay na po ay pahinga na sila dahil yung makina na po ang siyang maghahalo ng semento at buhangin. So, lalagyan lang po nila ng tubig, semento, buhangin. So, bahala na po yung makina. So, ayan. At tulong-tulong po sila dyan. Kaya medyo marami sila para mas mapapabilis po yung trabaho. At kasi po, ito po ay pakyaw nga po ni Mister. So, gusto niya po ay mabilis matapos. At saka po, isa pa, yung mixer po ay Arkela po yan guys. Ayan. So, wala po kami sariling mixer. Kaya po, Arkela lang po yung mixer. Kaya kailangan sa isang araw ay makarami po para hindi po malulugi sa pagbabayad ng mixer. So, yun nga po pala ay nag-rent po kami ng mixer. So, 1K po per day yung rent po namin kasi kumpare at kumare po namin yung aming na pagrentan. Sa iba po ay medyo mahal po ang pagre-rent po ng mixer. Ayan. So, kaya pagka nag-rent po tayo ng mixer, kailangan talaga ay medyo mabilis yung trabaho para po makarami tayo at hindi po tayo hindi po masasayang yung pag-aarkila natin guys. Ayan. So, kung mapapansin nyo po ay hati-hati rin sila ng trabaho dyan. Meron ng naglalagay ng bakal. So, tinrain na po yan ni Mister. Si Mister po yung nag-ooperate po na nakahubad. Siya po yung nag-ooperate dun sa mixer at yung iba ay ano ng mga halo, nagkakalat. At yung isa pong may hawak na parang flat na ano ay siya po yung aayos ng ng semento. Siya yung nagpapantay. Ayan, bali mason po yan na arawan din po siya ni Mister guys. Ayan. So, ganyan lang po yung trabaho para mas mabilis at syempre dahil nag-aapura yung ikot ng mixer, dapat ang mga tao ay nag-aapura din guys. Ayan. So, swerte ko ngayong araw kasi nandito ako kasi nakapag-video po ako ng ganito na actual na kanilang ginagawa guys. Ayan. At yan guys, habang pinapanood natin yung kanilang pagbibag
si Semento. Ayan, gusto ko lang pong mag-shoutout at magpasalamat. Maraming salamat po sa mga team coffee mates ko dyan. Gusto ko pa lang pong ipaalam sa lahat na na-reach na po natin yung first $100 at magkakaroon na po tayo ng first sahod. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat, sa kapamilya, kapuso, kaibigan, at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat. Sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po dahil for the very first time ay magkakaroon na po tayo ng sahod. Ayan, sa tinagal-tagal, so nakamit din po natin yung sahod. Ayan, so thank you very much po. At ako po ay masaya kahit na hindi ko pa hawak yung sahod, ay syempre masaya ako dahil sigurado na guys na magkakaroon tayo ng sahod. Ayan. So, sa pagkakataong ito na po yung second day ng kanilang pagbubuhos guys. Ayan. So, bali, nahihirapan lang po pala sila dyan kaya hindi sila tuloy-tuloy ng araw-araw. Kaya sila inabot ng 3 araw. Ay, 4 na araw pala guys kasi minsan half day lang dahil po nahihirapan silang paandarin yung makina. So, yung makina po ng mixer ay medyo mahirap paandarin guys. Ayan, yung nakita niyo po yung nakayelong na lalaki. Siya lang po yung nakapagmakinita dyan sa makina na yan. Si Mr. po nung huli napaandar niya pero isang isang beses niya lang kayang paandarin kasi sobrang bigat po nung makinita. O mabigat siya yung makinita. I mean, so kahit sino po sa kanila na nag-try, alas kulang 10 po sila nag-try, talagang hindi nila kaya. So ito pong alalay ng may-ari or labor din po yan ng may-ari. Yun, siya yung kinuha ni Mr. Inupahan na lang din po siya para mapaandar yung makina para kahit papano ay makapaghalo. At ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, that time ay hindi umandar yung makina. So, ang ginawa nila ay mano-mano. So, pag sinabing mano-mano, ibig sabihin po ay mga tao yung gumawa. Hindi nila ginamit yung makina kaya tawag doon po ay mano-mano, no? So, mahirap din po yung ganyan. Medyo madali din dahil mabibilis lang kumilos dahil marami sila. Kaya lang, iba rin po talaga pag mixer yung ginagamit. Ayan. Mas mabilis po talaga yung paghahalo pag mixer yung gagamitin. Talagang dire-diretso at na lang sila, kalat na lang sila ng kalat ng halo. Unlike po pag sa mano-mano ay syempre kailangan mo nang haluin ng mga pala bago pasa-pasa sila. So, yan yung sistema nila, pasa-pasa para hindi masyadong mahirap yung gawain. So, talagang napakaganda po no sa isang gawain pag tulong-tulong ay napapadali talaga. Pero syempre, pag may makina, iba pa rin. So, dahil nga ayun at ginagawa nila yung makina, so hindi po sila paandar that time. Ayan. So, ito na po ang pangatlong araw. At syempre, ay ganoon pa rin yung sistema. Naghahalo pa rin sila para sa natin guys, sa pathway. Ayan, kung makikita nyo ay tulong-tulong ang mga tao at syempre may naghahakot po ng buhangin kasi po yung buhangin ay sa labas po na nailagay, medyo malayo po sa bahay, kaya po kailangan pang hakutin ng tora-tora. Ayan, at kung mapapansin nyo po may lona or may trapal kasi po that time ay umuulan. Ayan, so kailangan kada papatak ang ulan ay lalagyan ng lona dahil po ay magkakaroon ng butas-butas at papangit yung semento. Ayan. So, hinahaplos-haplos na po ni Mister para
umayos yung semento at syempre para maging rough siya, hindi siya madulas guys. Kasi pag hindi po yan binuli yun, naalala ko na guys, binubuli niya ni Mister. Pag hindi daw po yan nabuli, ang mangyayari po ay magiging madulas yung daanan. So, dapat po ay mabubuli siya para maging medyo rough siya. Ayan. So, yan yung binidyo ko yan. Pinaabot ko hanggang gate kasi nga po ay pinapakita ko sa may-ari na nalagyan na ng bakal hanggang gate. Ayan po. At kumbaga ay wala na silang problema sa bakal. Nire-report ko po kasi yan kung ano yung mga update palagi. So, ayan. So, this is the third day. Ayan. At medyo malapit na sa katotohanan. So, dapat yan guys. That day ay nangyari po yan. Kaya lang ay nagkaroon ng problema sa buhangin. Nagkaroon po ng delayed kasi po ay nagpahinto yung PMRB ng pagpapahakot or pagbebenta ng buhangin kasi po ay nagkaroon ng bagong pamunuan at syempre nagkaroon din sila ng bagong price increase. Ayan. So, ganun po talaga siguro. Pag iba yung mamumuno, iba na naman ang presyo. Ayan. Kaya sa halip na natapos nila ay hindi nila natapos. So, ito na yung final and last na paghahalo. At syempre ay matatapos na yung ating pathway. Ayan. So, yan sa last day nga ay ilang piraso na lang yung lumusong kaya kasi medyo may mga gawa na at yung iba ay medyo nanakit yung mga katawan guys kasi hindi ron biro yung kanilang sinapit sa paghahalo at pagbubuhat ng mga buhangin. So, okay lang din guys kasi konti na lang din naman. Ayan, so bali 3 ang labor at 2 silang mason na nandyan po that time. Kaya pasalamat na rin kami guys kasi natapos ng maayos yung pathway at syempre ay naging maganda rin po yung kinalabasan niya. Ayan, so bali yan po ay ganun pa rin ang patakaran. So 50% pa rin sa materials. Ayan, so kailangan ay hindi ka malugi talaga kaya dapat as much as you can mapadali yung pagtatrabaho. Ganun yung ginagawa ni Mister kasi ang hinabol niya po dito ay yung marami yung magawa at syempre hindi lang basta marami yung magagawa kundi nasa ayos din naman. So kasi hindi na po tayo kukunin ulit ng ibang tao or hindi tayo ma-recommend sa iba kung pangit yung ating gawa at syempre magmamanifest po yan doon sa ating ginawa sa kinalabasan ng ating mga ginawa. Ayan, so kaya yan yung pinapakaingatan din po ni Mr. para maging maayos siya kasi alam niyo guys ay wala naman siyang tinapos na sa pag-aaral kaya po nagtatyaga siya kahit construction worker o minsan nangingisda o kahit ano lang po pwede siya. So kaya yun pinapangalagaan niya kung ano man yung meron siya na kakayanan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mega mega love shout out everyone. God bless us all. Bye bye.